Welcome po sa aming 16th episode, Season 2. Ayan. Salamat, BBM. Matagal-tagal na pala tayo, no? 16 O, episodes. hindi, mag-isang taon, Mag-1 year tayo sa May. mag-1 year na tayo sa May 26. Yes. O, yan. So, mga kababayan, maraming salamat sa pagsuporta nyo. Pagsama nyo muli sa amin ngayong araw na ito. Pangako namin, marami tayong pag-uusapan at meron pala tayong matinding guest ngayon, ha? Big time. Oo, big time talaga to sa lahat ng big time itong guest natin ngayon. At Matalino. oo. Hindi lang basta matalino, talagang matalino, magaling mag-English. So, ako po si Palerisa, kaya muna natin magpakilala itong dalawa nating nagwagwapuang kasama. Magandang gabi mga kayaya, mga ka-BBM. May special guest po tayo, isa sa idolo natin sa Senado, bar top notcher, matalino, matapang, may independent mind, at isa sa hinahangaan nating senador, katulad ng kanyang ama. Dahil yung nagkaroon po tayo ng pagkakataon, mamit ang kanyang ama ng 2 beses. At sa palagay ko, totoo yung kasabihan na the apple does not fall far from the tree. Ito po ang ating guest mamaya. Na-miss natin to no, sa Senado. No? Oo. Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga nakikinig po sa atin saan man po kayong bahagi ng mundo. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po yung aming audio? Malinaw po ba? Comment yes naman po dyan. At kung hindi, ilagay nyo dyan sa comment section. At kung may mga tanong po kayo, nasa ang lugar po kayo, i-comment nyo dyan at isa-shoutout po natin mamaya-maya lamang po. O yan, mga kababayan, ha? Pakilala na natin. Etong guest natin, ha? Ito po, wala pong iba kung hindi ang top notcher sa kanyang bar exam dati at isang magaling na senador. Walang iba kung hindi si Senator Coco Pimentel. Palakpakan po natin. Magandang araw, sir. Senator, magandang araw sa inyong tatlo, no? Yayam, Palerista, Ka-Coffee, at magandang araw din sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Ba? Tama? Yes. Sir, tama. Buong mundo na to eh. So, magandang araw po. Ayan. May comment agad parang buwabata si Sen. Oo nga po yata. Oo. Well, sige, i-credit natin yung makeup artist natin. Ano ba yung pangalan niya? Actually, supervisor siya dito. Wala. Wala kami filter, ha? Kita mo, amateur nga daw siya, hindi nga daw siya. Bumata ako, so salamat sa iyo. Ayan. Sen, may mga question kami kasi kami mamaya sa'yo. Yung question ko sa'yo, mga warm-up question lang. Sige. Sa kanya, moderate, kay Yaya mong heavy kasi base sa katawan niya. Kaya makinig yan. So, first question ko sa'yo, Sen. Warm-up question. Sa kabila ng mga pinagdadaanan ni VP Sara dito sa impeachment, ito sa mga nakikita naman nating dumadaan sa pagsubok, itong si VP Sara, anong maipapayo mo sa kanya para umayos yung English niya? Joke lang. Itong program nyo, napakabigat kasi yung warm-up question, gano'n nakahirap sagutin. Joke lang. Joke lang. Alam nyo, okay, ganito naman. Si VP Sara, abogado naman yan eh. So, medyo joke lang yun. Pero siyempre, ang mga abogado, iba-iba rin naman ang performance namin sa eskwelahan. Ang pag-grade, ang grades ng mga law students sa eskwelahan, parang grades din naman yan sa eskwelahan na nung nasa eskwelahan tayong lahat, mayroong tinatawag na standard deviation. Yung pag ganyan, kurbada yan mathematics. Andito karamihan, nandito sa gitna, merong magagaling at meron din mga naiiwanan na malili. So, ganyan din po sa law school. Ayan, ha? May magagaling, may naiiwanan. Doon sa pinaka-iwan na iwan. Seryoso tayo. Sure mo. Seryoso. Sen, kumusta ka bilang private citizen? Okay. Ano pong pinagkakabalahan nyo ngayon? Siyempre, una sa lahat, yung aking pamilya. So, my wife, my 3 kids, ang nanay ko. Siyempre, kailangan bisitahin din natin yung mga nanay natin na tumatanda na talaga. And of course, tayo yung nagbabasa ngayon sa mga nangyayari sa mundo, sa ating bansa rin. Minomonitor din natin kasi kung nag-aalala na tayo sa nangyayari sa ating bansa, naku, lalo tayo mag-alala kasi marami ring nangyayari sa mundo. So, ang gulo ng Pilipinas. Ang gulo ng mundo. Kaya ang gawin natin, bawasan natin kung saan tayo makabawas ng gulo o problema, gawin na natin yung contribution natin.
Siyempre, yung Strait of Hormuz, di naman natin kayang buksan yun. Opo. Pero yung kaya natin gawin sa Pilipinas, gawin natin Mm. para mabawas-bawasan yung mga worry natin. Sen, ang unang tanong ko, punta tayo sa naging trabaho niyo sa Senado. Alam niyo po, yung inyong amay talagang mahirap sundan dahil siya yung sa mga batas niya, lalo na yung siya yung father of LGUs, di ba? Siya yung gumawa ng local government code. At hindi niyo po naitatanong, na-meet ko po siya twice, nag-dinner po kami with a common friend. At napakagaling po talagang tao yung ama, no? At nakakatuwa po doon, after several months, nag-meet uli kami, alam niya yung pangalan ko, natatandaan niya. Galing. Ganun kagaling, no, yung father niya. As a matter of fact, loyalista po ako, pero si Senator Nene Pimentel lang ang hinahangaan kong naging oposisyon sa Pangulong Bongbong Marcos. At kayo po naman, nakita ko yung performance itong mga nakaraang taon at talagang napaka-independent minded niyo po at lahat ng marunong kayo pumunatag pag talagang dapat punahin at marunong din kayo magbigay ng kredito kapag dapat magbigay ng credit. Sa 14 years niyo po sa Senado, ano po ang masasabi niyong mga legacy laws na nagawa niyo na palagay niyo ba nakapantay na kayo sa inyong ama? Mahirap. Hindi pa. Una sa lahat, binibilang ko rin naman yung years of service niya sa Senado. Mas mahaba kasi yung years of Ilan po ba service niya. inabot ni Papa niyo, sir? Siguro naka 17 years din siya eh. So ako actually 13 years and 10 months. So at saka yung law kasi na ginawa ng aking ama is the local government Opo. code. Aside from Marami pa iba. cooperative code, PNP Act, gano'n, Sports Commission, iba marami pa. Pero yung local government code kasi sa special law talaga yun na binanggit mismo ng constitution yun eh. Kailangan gumawa ng local government code, palakasin ng local autonomy. So na-deliver yun. So kaya mabigat talaga sundin ang footsteps, ang yapak ng aking amang si Senador Nene Pimentel. Pero sa akin naman, ako naman, I'm very proud na ito kasi, kaya unahin ko na lang ito kasi una sa lahat, ako ay mathematician ako eh. Oh. Yan sa math ako, sa science ako eh. So parati ko sinasabi sa sarili ko, hindi ako creative na tao. Pero proud ako na ako ang naging author and sponsor ng Creatives Law of the Philippines. Okay, Creatives Law ha. So inaasahan ko, sabi ko nga sa sponsorship speech ko dyan eh, sa future ng Pilipinas, dito na tayo tumaya. Ha? Tataya tayo sa creativity ng Pilipinas. Ng Pilipino. Ng mga Kayo pala Pilipino. gumawa nun, Sen. creative. Si First Lady, Maganda- yan din sinusuporta ni First maganda Lady. yung batas na yun. Pero hindi pa natin nararamdaman. Kaya nga sabi ko nga, yan, ayusin natin yan, mararamdaman natin yan in due time. Kasi parati natin sinasabi, ang galing ng Pilipino, ang galing ng Pilipino. Isipin mo, saan magaling ang Pilipino? Maybe it's in the creativity of the Filipino. So, pagdating sa creativity, maraming pasikot-sikot yan, kaya natin yan. So, ako dyan ako na sana yung pagdating na ng generation ng aking anak or ng aking apo, yung mga parating na henerasyon, they will be creative Filipinos na talagang kayang lumaban sa global stage. And of course, pagdating naman dahil lawyer ako, gusto ko rin makita yung justice system natin na umasenso. So, pati ang NBI, yung modernization ng NBI, akin yan. Tapos, of course, nag-create ako ng mga courts ng justice chairman din ako. And itong latest law, sana makatulong sa Supreme Court yung judicial fiscal autonomy. So, kasi kailangan, alam mo, yun ang hindi natin nabibigyan ng pansin eh. Sometimes ang binibigyan natin ng pansin puro material na bagay eh. Kahirapan ng Pilipino, kailangan ng ayuda, etc. Pero importante din po na yung justice system natin dapat gumagana. Hindi lang yung gumagana na gumugulong, pero may konting bilis ang paggulong. Yes. The dispensation of justice. But mabilis, konting bilis at tama. Hindi yung Pinadali. hindi yung tama, hindi yung mabilis nga, mali. Appeal mo pa, tapos bahala ka na kasi kung magkamali ka ng remedy mo, yung tama, yung mali magiging tama kasi na technicality ka sa remedy mo. So
yun ang aking mga gustong makita sa ating bansa. So proud ako dun sa isa kasi hindi ko kinukonsider na creative ako, pero since lawmaking lang naman yun, nakagawa tayo ng law, inaubaya ko na sa creatives people ng Pilipinas, gawa kayo ng plano. Anong gawin natin sa ano? Kasi actually, saan ba tayo nainggit? Nung pinag-usapan niyang bill na yan, actually ako, ang parating na sa isip natin, nainggit tayo sa South Korea. Totoo. Yung film totoo. industry Tama, nila, tama, napakalakas. tama. Entertainment. Film industry and K-pop. Correct. Imagine mo, K-pop. Magkaroon ka na ng pop. Ano ba K doon? Hindi naman Coco yun, di ba? Korea yun eh. Oh, Korea. Imagine mo. Sabi ko, bakit ganun? So, that's what nag-aralan namin. $100 million na ata ang budget nila for film lang. Oh. Tayo, yung 100 million, wala pa tayong $100 million for the entire creatives. Talaga. Pero tandahanin yan. Ang importante, muna, framework, procedures, and then strategy. Then pinasa na natin sa creatives people. Creative. Sabi nyo, creative kayo eh. Hindi kami, use your kokote. Tama. Gawa kayo ng plano ngayon how to develop the creatives industry. Pero hindi lang yan puro pelikula. Marami yan. Siyam yan creatives to me. So I hope dyan ako, I'm using some language about placing your bet, no? Pero if I'm a Filipino, I want the Philippines to progress. I'm placing my bet, all my hopes and my energy on the creatives sector. Palagay ko, Senator, marirealize din yung vision mo. Kasi katulad yan, meron ng Bini na sa international, di ba? SB19. SB19. So, palagay ko, darating yung panahon na marirealize ang vision mo. As a follow-up question, Senator, gusto ko rin sabihin sa mga manonood natin na hindi lang yung paggawa ng batas ang importante sa naging accomplishment mo eh. Yung pagiging fiscalizer mo nung mga time na opposition ka. Dapat Dadagdag ko nga yan eh. Oh. At isa nga rin, hindi nga batas, pero happy ako na na-check ko sila lahat. Correct. Sinecheck ko sila Correct, lahat oo. eh. Ano yung idea mo? I-check natin yung idea. Yun. So, ganyan po ang lawmaking. Kailangan may nag-check. Itetest. Kahit maganda yung idea mo, sige, testing nga natin. I-apply nga natin. Doon maraming lumalabas eh. Comment ko lang doon, Senator, yung mga batas. Kasi importante na yung ginawa mong batas, nararamdaman ng taong bayan. Correct. Doon sa creatives industry, kahit paano ngayon, ang daming may trabaho nasa creative Correct. industry. Oo. At dahil sa mga batas na yan, mas lalo pang nasusuportahan. Lalo na kung lumaki ng lumaki. Mas marami Yan ang nagtatrabaho. nasa natin. Lumaki na lumaki. Like, isa sa mga creatives na hindi nyo siguro na yung anime. Ay, Anime. Animation. Animation. Artist yun. Magduduma. So, kung lumaki, na-realize nila ang abilidad ng Pilipino, they'll hire more Filipinos or set up shop here in the Philippines for anime. Oo. Ang isa pa nga is architecture. Correct. Alam nyo kasama architecture, ha? Kakasama pala yun. Kaya na, and then, siyempre, okay, si Mrs., di ba, si Kat, ang wife ko, ay special envoy ni President Marcos sa UAE. Yes. Pag nasa Dubai ka, kita mo naman yung skyline nila. Oo. Architecture yan eh. The skyline is architecture, di ba? May laking contribution ng Pilipinos doon. Sa magandang skyline and architecture ng Dubai. Kasama pala talaga sa development nila yung gano'n. Maraming contribution ang Filipino architects. Grabe, Imagine mo yun. So, wala pang masyadong sikat na sikat, pero imagine mo in due time, sa sports nga, mas Manny Pacquiao, may Alex Ayala. Yeah, correct. Darating ang time diyan, darating. Senator, question. Matagal po kayong naging senador na. Maraming administrasyon ang pinagsilbihan po ninyo. Paano nyo sa tingin mapapanatili yung independence ng Senado? At the same time, katuwang siya ng executive para ma-achieve natin yung mga plano ng gobyerno? Well, madali lang naman eh. Number one, be friendly. Okay? Be friendly with the administration. Pero, hindi mo ako tuta o ano. Kasi una sa lahat, si Senador, isipin ni Senador, pero hindi naman akong national mandate. Oo. May mga 15 to
30 million din na bumoto sa akin eh. So meron din akong mandate na national. So, kasi being a Filipino, maliit lang kasi yung lipunan ng Pilipinas, friendly ka sa fellow politicians mo. Okay. Pero convince me. Ganun lang yun. Convince me. I-convince mo ko sa merito ng iyong proposal, idea, programa. Pag maganda, support. Pag Walang hindi personal maganda, number one, kung hindi maganda, punahin kung paano papagandahin. Okay. Kung gagana ba o hindi. Pero kung totally disagree ka, din labanan mo. Kasi disagree ako rito dahil unconstitutional ito. Medyo usapang legal yon. Oo. Hindi ka pwedeng mag-give and take doon kasi sa tingin mo unconstitutional yan. Against ako rito kasi makakasama sa taong bayan ito. Ayun. Yes. Iba rin yun. Pero kung sabi mo na sa pagkakasulat ng bill mo or sa programa mo, Mr. President, medyo may sablay sa implementation, maybe ayusin natin. Maraming leakage, mga ganon. So, ganon lang po yun. And the Filipino politician naman, the president, is okay naman, president. As a Filipino, yung president is politiko, Filipino din siya, friendly din naman siya sa lahat. Gusto rin naman niyang makinig, makumuha ng input sa lahat. Okay. Sir, dito naman tayo, Senator, sa usapang impeachment. Yan, bilang isang batikang abogado at senador, anong masasabi niyo sa takbo ng impeachment process dyan ngayon sa Kongreso? Okay, so far so good naman. Pero si chairperson, siya do stricto. ayaw ng probing. Sabi ko naman po, yagan ko naman konting probing na bakit mo nasabi yan? Napatayalaw naman yun. Ano ba yung prueba mo na bakit mo nasabi yan? Pero syempre, tama naman yung wag mo na patagalin na inaaway mo pa yung witness na pero maganda pagpatakbo ni Congresswoman Luistro, no? Pero para sa akin lang lalo na yung mga first hearings na napanood ko, pero parang parang kanina napanood ko, parang meron na akong nakikita mga tanong na parang probing parang pinapabayaan na napagod na rin siguro. Napagod na rin siguro yun kasi ang hirap pa, daming tanong na kailangan i-process mo kung probing o hindi. Ano? Pero ganito na lang siguro gawin natin sa impeachment. Tapusin na yan, madaliin na yan. Tapusin na yan kasi marami nangyayari sa ibang lugar ng mundo eh. Marami. Hindi pwedeng ang Pilipinas, ang pinoproblema natin is alisin ba itong isang high-ranking official dahil sa violation of the Constitution. I-determine na yan ng mabilis. So tapusin na House of Proceedings sila, pasa na sa Senate yan, and then the Senate, let's say before the year ends na 2026, dapat tapos na. Bilisan na para may decision na. So, Senator, hindi kayo agree na i-suspend o temporary? Terminate Huwag mo na ituloy ang impeachment niyan. Hindi, tapusin na. Tapusin na. Inumpisahan na eh. Correct. Lalo, kaya nga ang spirit ng aking argumento is do not delay this highly political issue anymore. Finish it. Pass your papers. Mabilisan na. Guilty or not guilty. Tapusin na. Pero kung So that we can now move on kasi kailangan i-address na rin natin yung ating mga political energies, lahat ng energy natin, i-focus na natin sa next problems natin kasi ang mundo will give us additional problems. Mapapag-iwanan tayo, no? Sa gulo. Additional problems are coming. Maniwala kayo sa akin. Kaya tapusin na yan. Tapusin. I'm not saying na tapusin in the sense na baliwalain. Terminate na yan. Tapusin. The house is doing its job very well. yes. Actually, too well si chairman nga na I believe may timetable naman siguro sila. Hindi na Pero- siguro. Isang hearing na lang, sir. Hindi na siguro to mag 2 to 3 weeks. Hindi na. Tapos na. 1 week na lang. Okay. Bigay na nila sa Senado and then I hope and pray ang Senado focus all their energies dyan, palabas na lahat ng ebidensya, arguments, memorandum,
decide. Mga ilang buwan kaya yan? Tanggapin ng taong bayan ang desisyon. Guilty or not guilty, that's it. Pero kung ikaw, Senator, nakaupo ka ngayon halimbawa, tapos umakyat sa Senado, anong iboboto mo? Guilty or not guilty? Yan, wag tayong lalo na ganito, ang tamang attitude, kahit interviewin niyo yung incumbent senador, since hindi pa naman nag-umpisa ang trial, Oo. ang tamang attitude nila o tamang sagot, wala akong masagot ngayon kasi wala yung ebidensya. Oo, kasi yung sa tingin, yung naririnig ninyong ebidensya na hinahanda na ng House, it doesn't mean, that means that yan ang ipipresent na ebidensya sa Senate, it doesn't mean na accepted na evidence yan. Correct. Okay? Correct. And then, what is the weight? Dalawa yan eh. Mm. Pag-present na ebidensya, ito ba ay katanggap-tanggap na ebidensya o disqualified na ebidensya? Mhm. Ayan eh. Pagkatanggap-tanggap, okay, kasama yan sa ating i-consider. Anong bigat nito? What is the weight? Oh. So sa ngayon, kahit imaginein ko na senador ako, wala pa ebidensya. I cannot. I should not say anything, di ba? I should not say anything. Wala pa ebidensya eh. Mm. Historically, sir, gaano tatagal sa Senado yan bago magkaroon ng judgment? Assuming may pasa ng May. May session sila eh. Mhm. Tapusin na nila. Siguro May to June, magbe-break sila. Pero yung break kasi, break sa legislative session, does not mean break in court session. Mhm. Pwedeng ituloy. Oo, tapusin na nila yan. So, kung ma-file na yan this May, and then balik session ng Senado, I hope and pray, before SONA, desisyonan na nila. Kaya po yung ganun. July, wala na tayong Vice President. Kayo pwede magsalita ng ganyan kasi hindi kayo judge. Sa amin na lang yun. Ayan ha. Hanggang July na lang ha. Pero yung pa rin, ulitin ko, as a lawyer, Yes na po. former senator, kahit lawyer lang ako ngayon, private citizen, hindi ako makabuo ng Conclusion. opinion. Kasi hindi ko alam ano ang ebidensya tinanggap ng Senado. So, wala tayong idea pa. Hintayin natin. Senator, anong masasabi mo doon sa petition na sinampan ng mga abogado ni VP Sara sa Supreme Court na mali daw yung ginagawa ng Kongreso na they're conducting a mini trial? Palagay nyo, may merito yung ganong argument? This is a free country. Para maintindihan ninyo kung bakit pa nakakatakbo na sa Supreme Court at file ng file. Allowed naman kasi yan kasi ministerial lang yan sa court. Ang court kasi, kaya nga ang court passive. Passive ang court. Kaya, di ba, passive lang siya. Andyan lang siya. Mayroon ba magpa-file o hindi? Pagka-file, tanggap. Mabasahin ngayon nila. So, whether or not mali itong ginagawa ng Justice Committee, sa tingin ko, gusto lang ng Justice Committee maging thorough eh. Thorough kasi nga yung unang desisyon ng Supreme Court, sinasabi na, masyado kayong mabilis. Masyado mabilis. Hindi pa yata nila nabasa. O ngayon, sinigurado na nilang nabasa, pinapabasa pa sa harap para siguradong nabasa na lahat, binabasa. So, nagiging too thorough na nga sila masyado. So, I doubt kung pati yun naman, kung noon dati ito yung nagawa, ngayon ito yung ginagawa, pareho mo bang ma-atake yan? I mean, kailangan bang eksaktong nasa gitna? So, since na-file na rin sa Supreme Court, hindi naman na tayo magkomentaryo kasi pabayaan na natin ang justices mag-aral dyan. But alam din naman ng justices, alam naman natin lahat na this is also a political process. So, huwag masyadong too much judicial intervention sa political process. Katulad ng ginawa nila in 2025. Noong 22, disagree ako dun sa decision. Pero ako'y nagulat sa decision na yun eh. Saan yung hindi pagdalo ni Sara Duterte? Do ang tingin niya kasi mini trial yan, fishing expedition yan, so hindi siya pupunta dyan. Parte ng due process yan, by the book sinusunod ng Justice Committee. Pero hindi naman siya obligado. Basta ang due process sa burden yan ng gobyerno. Nung may mga kapangyarihan. So, sino nga may kapangyarihan? Ang House, nag-hearing sila. So, ang burden nila is kung gusto marinig nung kabilang panig, welcome.
pag ayaw mo pumunta, hindi ko rin naman iti-take against you yun. Except that, Tama. huwag kang magsalitang walang due Ah. process. Oo. Welcome ka. Tama. Pero sa sarili mong pananaw, Sen, yung mga ebidensya na lumalabas ngayon doon sa Kongreso, tatayo ba sa Senado yun? Para sa iyo lang. Isa-isahin natin. Yung Hindi, ibang ganito, records. ayun, kasi ganito nga yan eh. May mga law na sinabi ng batas, hindi pwedeng gamitin itong mga to as ebidensya. Except in impeachment. Kaya nga pwede na yung mga yun. Kaya nga, pero hindi ko sinasabi na yung eyewitness na lahat na sinasabi niya ay medyo Totoo. kapani-paniwala. Medyo iba nga doon, medyo Totoo. klarong sablay eh. So, pero ano kasi ito eh. Okay. Impeachment. Kunyari may 4 na charges. Mag-guilty ka lang sa isa, tapos na. Lusot na yun. Oh, Lusot na eh. Ganun? tapos na. Oo. I mean, 4 na charges, mag-guilty ka, 16 votes na guilty ka sa isa, convicted ka na. Kaya nga, kunyari, in order na 1, 2, 3, 4, yung unang pag-usapan nito, tapos kailangan desisyon na. Kunyari, ganun ang procedure na sundan nila. Ginilty ka na rito ng 16, hindi na natin ito kailangan pag-usapan itong 2, 3. Katulad nung kay Corona, Justice Corona. Pero kunyari, not guilty ka rito, pag-usapan pa natin itong pangalawa. Oh, tama. Ganon yun. Sa Senado yan, sir, o pwedeng i-apply Sa niya sa House Senado. Justice Sa Committee? Senado na. Okay. Sa Senado na. Si Ramil Madriaga, sir, anong take nyo dyan sa mga pasabog ni Madriaga? Kay Medriaga, medyo nag-iingat ako. Ito na lang, ang depensahan ko na lang dito si Martires, si Ombudsman, kasi nadamay din siya. Narinig ko yung depensa ni Ombudsman Martires, na-agree naman ako sa kanya. Sabi daw ni Madriaga, inutusan daw si Madriaga ni President Duterte or ni Sara Duterte na bigyan ng pera si Ombudsman Martires or si Attorney Kilala. So sabi ni Ombudsman Martires, retired na ako, ginugulo niyo pa ako. So sabi niya, anong klaseng statement niya? Paano ko sasagutin yan? hindi mo alam. So ako pagdating doon, medyo agree ako doon kay Ombudsman. Napakahina nung statement na yon at it weakens actually his credibility. So sana i-build up niya sa ibang aspeto ng kanyang affidavit by proving the others. Malabo yung ganun, hindi mo maalam. Hindi papasa. Dalawa, hindi ko alam sino. Then bigay to dalawa. Hindi naman magkasama tong dalawang ito. So yun lang masasabi ko. As lawyers, pinag-uusapan din namin yan na sometimes natatawa kami, sometimes nakikita rin naman namin yung value. Ibang topic tayo, sir. Sige. Labas tayo sa impeachment. Ito naman ang krisis sa crudo, sa langis, sa petroleum products. Anong assessment ninyo sa aksyon na ginagawa ng gobyerno para tugunan po itong problema? Well, una sa lahat, limitado ang ating magagawa. Tanggapin natin yun. Kasi Opo. imported ito eh. Talagang pero malay mo sa future makadiscover tayo ng Katulad ng first two na. sariling atin. Pero habang wala pa yan, imported ito, nakadepende tayo sa ibang bansa. At ang problema, karamihan pala ng Southeast Asian oil imports doon nang gagaling sa lugar na yon. Yes, sir. Yung sa Strait of Strait of Hormuz sa Middle East. Although 20% lang daw ito ng buong mundo, pero Southeast Asia dito. Correct. Ang problema, ang gulo ng dalawang nag-uusap. So, hindi natin kontrolado yun. Kaya kahit DFA natin siguro, hindi naman niya pwedeng pagalitan si Iran. Na Iran, sundin mo na si Amerika. Hindi rin kaya ni DFA pagalitan si Amerika na, Amerika, pagbigyan mo na si Iran. Hindi niya. Ang sitwasyon ngayon po ang nangyayari. Sabi ng United States sa Iran, paraanin mo ang lahat ng barko diyan sa Strait of Hormuz, wag mo silang bobombahin o guguluhin. Pero mga barko mo, Iran, sabi ng US, mga barko mo, Iran, hindi ko papalabasin.
Sabi ng US yun. Yun ang US blockade. Mm. Oh, blockade lang sa Iran. Iranian ships lang, pero padaanin daw ni Iran lahat ng ibang tapos, sasagot naman ni Iran, iba-blockade ko yan, yung strait na yan, kung hindi mo papalabasin yung aking mga barko. Mm. Logical naman. Kasi sasabihin mo, kontrolado ko yan, paparaanin ko yung galing sa ibang bansa, pero harangin mo yung mga barko ko. Mm. Oh, sabi, di harangan na. Oo. So, Ganun talaga mangyayari dyan. okay. So that is the situation. Okay, dapat ang dito naman ako medyo na galingan din sa gobyerno, ha. Believe naman ako sa kanila kasi mukhang nakakuha sila ng ibang source kasi mga May delivery. dumarating. Oh. Galing sa Russia. Mabilis nakakuha. Naka-Russia, naka-Malaysia, Mm. which is yun ang gusto ko talagang yung ASEAN. We are brothers, ASEAN centrality, ASEAN family. Mm. May Indonesia diyan, may Brunei at may Malaysia diyan na may mga langis eh. Opo. Sana brothers, I mean, bigyan niyo Pilipinas. Prioritize nyo kami. Prioritize Pilipinas. Okay. Then, nabilib naman ako na at least ang Russia, although kaibigan ko yung Russia pero mabuti tinuring din nila tayong parang kaibigan nila at nagbigay din sila sa atin ang Russia kasi kilala ang Pilipinas na align talaga sa Amerika eh. Mm. Oh. Russia ito na may sanction ng Amerika sa Russia eh. Pero ang Russia, at least nag-share din ng konting langis nila sa atin. Actually, kung kaya ng DFA, makiusap na lang sa Amerika na palusutin nyo na kami, allow nyo na kami makipag-transaksyon sa mga Russian kasi maraming Russian oil. Kasi temporary lang yung lift Tsaka- station, di ba? At saka ang Russian oil is Vladivostok. Ang Vladivostok, mga kababayan, although Russia yan, nasa Asia yan. Nandun yan sa ibabaw ng Korea. Vladivostok yan. So I'm sure may pipeline na yan sila dyan. So dyan na lang natin kukunin yan sa Vladivostok papunta. Hindi na mula sa Russia Hindi. mismo. Hindi na malayo. Russia pa rin yan. Asia, Oh, Asia, oh. Russia. O, hindi Russia, Europe na dadaan pa Correct, sa Strait of Hormuz or sa Suez Canal. Mm. So, sana payagan tayo kasi pinapanish kasi ng Amerika ang mga nakikipagtransaksyon sa Russia. Mm. Kaya ayaw natin mapanish. Bakit ayaw natin mapanish? Ako nalulungkot nga ako na takot tayo mapanish pero naintindihan ko naman na matakot tayo mapanish kasi sasabihin ng Amerika, you cannot use the banks. If you cannot use the banks, sinong Oy, mama. apektado? Mm. Sinong apektado? OFW. 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 So, kaya wala tayong choice. Talagang, okay. Tignan mo yung bumibili tayo. Ito, example na lang ito. Hindi na to sagot sa oil. No? Example lang. Kung na bumili tayo ng helicopter sa Russia. Correct. Bilyon ang halaga nun. Mm. Dahil sa sanction ng Amerika, kinancel natin. Correct. Hindi namin itutuloy. Sayang yung 2 billion. Yung aming down payment, okay na. Wala na. Sa takot natin sa sanction ng Amerika. Sana, okay. Pero bakit ang India? Ang India, malaki naman kasi talaga Oh. dyan. Saka marunong siguro talaga gumamit ang poder nila. Ang India, exempted. Pwede silang bumili ng Russian oil. Wala silang sanction. Hindi sila masanction ng Amerika. Of course, pati China. Pero ibang usapan yung China kasi ibang. But si India, sana ganun na lang kung kaya ng ating mga diplomats na sabihin natin sa United States, itrato nyo na lang kaming India. O payagan nyo kaming magtransaksyon sa Russia. Huwag nyo kaming ipinalize. Kasi kawawa na tayo eh. Okay, so isa na yun. That is for the source. We need that source. Kasi yung Strait of Hormuz, ang prediction ko, matagal pa yan kasi hindi sila nagkakaintindihan eh. Mm. Paano magkakaroon ng agreement kung hindi magkakaintindihan? Ayoko naman na ma-agreean sa puro missile. Naiawa naman ako din sa mga Iranian people na pagkakalangis tayo, ang kapalit buhay ng mga Iranians. Huwag tayong pumayag na ganun. So supply, at least Russia, okay. US, kung kaya mo pumikit sa ginagawa ng India, pagkapakigano na, lakas-lakas namin sa iyo. Pilipinas kami, ano mo kami. O, di ba? Tapos, okay, number 2, yung sanang, yung binigyan naman ng authority na sa president na suspend yung mga excise tax lang, some of the taxes.
Sana pag-isipan nila ng seryoso doon at bawasan na nila. Pati VAT. Hindi nga sa VAT, excise tax. Excise Iba tax yung lang. VAT eh. Ang VAT is another proposal na gagawin pa nila. But yung excise tax, kasi malaki-laki rin yun. Kasi ang pagdating kasi sa fuel, dalawang pagdating nung oil pa, may excise na. Mm. Pagbenta na nung final product, may VAT Meron pa. pa. Kaya nga bawasan na natin nasa ambola na kay President na kasi inauthorize na siya ng Congress. Suspend lang naman to. Suspend niya ang excise tax. Kasi kerosene lang ang suspended ngayon tsaka Oo. LPG, no? Oh. Senator, sa nakikita mo nangyayari ngayon, especially dyan sa oil crisis, meron ka na bang naiisip na batas kung sakaling ikay mabigyan na naman pagkakataon na maging senador sa Sa 2028? tax ako nakatingin. Sa tax? Sa numero, Sa tax. Hindi, tama yung sa tax. Wag na natin i-tax masyado or wag na natin talaga i-tax yung mga basic na pangangailangan ng taong bayan. So, pero of course, kailan i-meeting talagang cabinet yung economic cluster. Economic team. Kasi ano naman itong mga economic cluster kasi natin, mga aral sa mga western schools yan, mga masteral, PhD dyan. Siguro masyadong conservative eh. Conservative sila na parati silang nakaisip sa growth. Ako naman, wag na lang yung growth. Tignan na lang natin kung maghigpit tayo ng sinturon, ano tawag mo doon, cut the fat. So yung gastos natin na Unnecessary na. unnecessary. Ano ba yan mga yan? Let us say, kahit sa konsumo ng kuryente, overseas trip, mga ganon, etc. Kaya natin hanapin yung larong pagtsagaan natin. Makakahanap tayo in the billions yan, in the billions. And then, yun na yun, ipasa na natin yun sa as benefit sa ating mga kababayan in the form of no longer collecting these billions from them. Kasi yun sana, I mean, yun ang, kaya nga actually, pag ako'y palari na makabalik, medyo, I will now become a technical person in the sense sa tax na tayo titingin eh. Medyo yan yung tax, hours of work, yung quality of life, standard of living concepts. Tsaka Senator, kasi may tendency yung mga ibang senador na mag-create ng batas para mabigyan na kung ano-anong ayuda yung taong bayan eh. Tapos hindi naman alam kung saan kukunin yung ibibigay, di ba? Kaya sa matter of fact, maraming batas ata na hindi na popondohan. Correct, marami. Di ba po? Sana wag naman ganun. Yung Senado natin, di ba? Sa tingin ko okay na yun. Meron na tayong DSWD na bihikulo pang ayuda. Tapos ilimit mo na lang yung ayuda dun sa talagang pantawid talaga dun sa taong kasi tinamaan talaga ako ng krisis ngayon. Pero hindi man natin pwedeng sabihin may krisis ngayon, so lahat kami kailangan ng pantawid. Hindi, yung yung pinaka naghihirap kasi ang mahal na ng bilihin tapos walang trabaho kasi 6 months ago sa daan na yan nakatira. Correct. Street family na yan. So yan ang mga tulungan natin. Tama. Targeted na yung response, no? Tulungan na. Pero andyan na, sa tingin ko di na kailangan ng batas. Andyan na si DSWD, yan na yung bihikulo mo. Funding na lang yan. May funding naman. Kung tutusin, ang funding nga ngayon is more than what is needed kasi lahat nagbo-volunteer na may krisis. Naghihirap kami. Pero kahit pa paano, double digit na yung mga langis ngayong presyo, di ba? Boom Diesel, and roll magkano back. ng diesel? 93 kanina. 90. 93, depende. 93. Pero average 93. Samantalang mabot ng 147 yan sagad, di ba? Correct. O, Senator, patapos na naman na yung election ban. Appointment ban. At bigyan ka ni Appointment ban. appointment ban. Appointment ban. Bigyan ka ni PBBM ng pwesto. Tatanggapin mo po ba? Hindi, nakapwesto na si Kate. Okay na yung isa na lang muna sa pamilya ang ano. So, pero kung ang tanong ay handa ba ako, willing ba akong tulungan ang ating presidente? Of course. Isa lang ang ating isa lang ang ating state of ship of state. Isa lang yan. So magtulungan tayo. Magtulungan tayo, tulungan natin. Si Kat nga tinutulungan ko rin dahil para yung ako naniniwala kasi ako sa bridge building eh. Yung tignan mo itong crisis na to. For example, bakit pa tayo nakakuha ng langis sa Russia? Ibig sabihin nun, kasi
may sa feeling din ng Russia na may bridge pa rin tayo sa kanya. Hindi natin pinuto. Kaya pati bridge sana sa China, bridge sa Japan, bridge sa Australia, bridge sa Middle East, bridge sa United States, palakasin natin lahat ng ating bridges. Senator, speaking of Ma'am Kat, no, siya yung kasalukuyang special envoy to UAE. And marami nakakapansin, no? Ako mismo napansin ko na simula nung siya naging special envoy, marami nangyayaring magandang activities or transactions between UAE and the Philippines. Especially mayroon tayong SEPA. Right. Sa panahon niya yan, no? Ano bang pakiramdam na merong isang high achiever na asawa at tumutulong din mo siya sa trabaho mo at tinutulungan mo siya sa trabaho niya? Tinulungan niya ako sa trabaho ko. Dito sa trabaho niya, medyo sumasama lang ako pagkainan. Parang support lang. Pag may mga events sa mga ano. But kanya to. Lahat ng ideas dito ni Kat bilang special envoy kanya. Ang maganda kasi ang ibang abilidad ng aking asawa friendly talaga. Mhm. At believe ako sa kanya kasi kahit iba ang kultura, na-adjust niya. Naging kaibigan niya po. Parang wala siya masamang tinapay. Kahit Naging kaibigan niya po ang mga Emiratis. Kahit na iba ang kultura nila, naka-adjust siya kaagad. At ang nakita niya, ang kanyang insight is, para rin silang mga Pilipino. Sabi niya sa akin. So, Talaga? Ang ending is, wala rin pala. Hindi din siya halos nag-adjust. Mga Pilipino rin, close din sa pamilya. Ang UAE, sir, parte dyan, inaatake ng Iran. Anong Oo nga eh. pakiramdam? Nababahala po ba kayo para Oo. sa mga Pilipino natin dyan? Napakaraming Oo, Pilipino oo. dyan. Tinababahala tayo sa lahat ng Pilipino. Naaawa din ako. I'm sure dun sa hundreds of ships na nakastangko dun, may Pilipino dun sa crew. Imagine mo yung sitwasyon nila ngayon. Kaya tumawag ka sa gobyerno natin, paano natin matutulungan ngayon yun? Hindi nga makapenetrate doon. Mhm. So, sana nga ma-resolve na ito. Ang nasasayangan lang din ako sa sa what's happening sa Middle East kasi nadamay eh. I mean, because Iran was attacked, part siguro ng counter plan ng Iran is to attack the other countries in the Middle East na nag-host ng US bases. Gulf countries. Oo. So whether or not, ang tanong ko, kasi sa international law, pag ang missile na tumama sa isang bansa ay nanggaling sa lugar mo, Declaration of war. karapatan ng bansang inatake na meron din siyang return fire sa lugar mo kasi doon lang galing ang missile. Dito lang ako nagtataka na bakit ang return fire ng Iran ay papunta sa Dubai, Abu Dhabi, Qatar. Bahrain, Qatar, Kuwait. even Oman, Kuwait, Saudi Arabia, na lahat ito ay nagsasabing walang missile na nanggaling sa kanilang lugar or even eroplano na nag-take off sa lugar nila na nagbomba sa Iran. Okay. So that is the big puzzle na sana nga pero ano na yan beyond our control na naman yan. Kaya sana magdasal na lang tayo na mapag-usapan nilang lahat ito para maayos na po yung problema sa Strait of Hormuz. Ayan. Yan, Sen, nakikita ko ba yan? Feeling ko maraming makaka-relate dyan eh. Ayan. Shoutout tayo ng comment. Dami magagandang comments eh. Ano to? Legal advice. Patanong muna natin kay Seth kasi may viewers tayo. Ayan. Feeling ko mayaman to, nagpapautang to eh. Sir, anong legal advice nyo sa ano pwedeng gawin sa mga hindi nagbabayad ng utang? Off topic yan. Baka mahirapan si Senator dyan. Si Madam Erin na nakikinig sa atin. Shoutout po sa inyo. Ano siya, Sen? Ako daanin talaga lahat sa legal. Siyempre, pasensya na kayo, lawyer ako, ganyan talaga ako mag-isip. So, number one, ang utang naman, pwede namang singilin talaga. Singilin na lang sa tamang paraan. Wag naman yun. Di ba, nakita niyo yung mga latest ngayon na pinapahiya ka sa online. Bawal po yun. Okay, sa tamang paraan, singilin, pwede namang diplomasya muna. Pag hindi, sa legal, may demand letter. Tapos pwede na natin i-involve ang mga ganyan kasi issue, lalo na kung kabarangay mo yung pinangutang mo, pati yung katarungan pambarangay law, i-involve na natin si kapitan, si kagawad na medyo moral persuasion sa tao na
yung pinagkautangan mo, medyo kailangan na rin ng pera eh. So, pakibayaran Pakibayaran na na lang. Pero Pero, totoo po bang walang nakukulong sa utang? general rule. Kasi ito, pinag-usapan natin ang Middle East kanina. Mm. Diyan tayo iba sa Middle East. Okay? General rule sa Pilipinas, walang makukulong sa utang. Except kung ginamitan mo ng Panloloko. mekanismo yung pag-uutang mo katulad ng ng cheque. Post-dated check, Oo, no? dati yan yung ano kasi iba na yung kinukulong ka na for violation of the bouncing check law. Pero ang problema yata ngayon, even ang bouncing check ayaw na ng Supreme Court ikulong eh. Gusto na Supreme Court fine lang din eh. So parehas lang din yun. So di ka na nga nagbayad ng cheque, ang penalty mo, dagdagan mo yung dapat ibayad mo sa cheque. Hindi mo na alam ba? So ibig sabihin nun, sa Pilipinas talaga ayaw natin magpakulong dahil sa hindi pagbabayad ng. Pero sana may utang, magbayad. Di ba? Sa Middle East, kulong yun, no? Sa Middle East, ayan. Sa Middle East, iba rule nila doon. Ang rule doon, pwede magkulong dahil sa utang. Kasi sana yung mga nangutang o yung nagkautang, sana isipin din nila na mabait naman yung taong nagpautang sa kanila at I'm sure yung taong yun, marami rin yung lumalapit doon na gusto ring umutang, hindi na tuloy niya matulungan, mapautangan kasi naka-stangko ngayon yung pera niya na hindi niya masingil. So, pagbabayad natin ng utang is na karapat dapat naman totoo namang may utang, pagbayad natin doon makakatulong din tayo sa iba kasi baka ipautang din niya sa iba. Ano masasabi niyo Sendo sa pagbabayad ng utang na loob na hindi pinagbigyan yung hinihiling na TRO? Teka, ano ba yan? Joke lang yun, sir. Joke lang. Kasi yung mga Sa ganun, politika ni Sir. ibig sabihin, marami yatang ganun. Naman ito, basahin natin comment sa natin na. Sana makabalik sa Senate itong si Senator Coco Pimentel, pro-Philippine siya at matalino pa. May isa pang comment dati ayaw ko kay dating Senator Coco. Pero ngayon gusto niya na, no? Dahil yung sinasabi ko simula nung impeachment ng 2025, saka yung mga study Senator Coco, ang dami talagang nagustuhan si Senator Coco. Si Berna Campos, no, nakakamiss talaga ang senador na kagaya ng Senator Coco Pimentel, may sense at may prinsipyo. Hindi, diretso natin si Senator Coco. Mamaya na, kanina ba tanong itong video? Sa inyong dalawa yata problema to eh. Pinapadaan nyo na sa kanya eh. Hindi, ito tanongin mo natin si Senator Coco. Total, nabanggit naman na yan. Ano ba, sir? Operan kayo ni PBB tumakbo sa lineup nila sa susunod. Tatanggapin mo po ba bilang senador? Alam mo, bilang kandidato, welcome mo lang lahat ng support. Of course, actually, identified ang wife ko, alter ego ni Presidente. Kasi representative. So, hindi na ako, wala naman akong barrier with the President. So, kung ako'y kakandidato, I will welcome all the help that I can get. Yes. Pero kahit hindi ba ako kandidato, kahit ako'y private citizen, tutulungan dapat natin sino man ang nakaupo bilang leader natin. So ngayon, it's President Bongbong Marcos. Kasi kailangan magtagumpay ang ating bansa. We are only one ship of state. Ano sabihin? Isang barko lang po tayo. Yes. Isang lubugan lang or isang successful na biyahe. So sana successful ang ating biyahe at lahat tayo darating doon sa isang mas magandang bukas for all of us. Yan. So, kasi Senator Pimentel naman kilala bilang independent-minded eh. Hindi naman nangangahulugan na Como makasama sa ticket ni Pangulong Bongbong Marcos ay susundin niya lahat ng sasabihin ng administrasyon. Saka, tama naman, ang samahan will be based on an agreement on ano ba sir ang ano natin? Ano ba kasi patapos ng term mo? Ano ba ang vision mo pa na hindi pa nagawa? Gusto mong matuloy? Sige, tingnan natin. Teka, medyo pasok din sa mga gusto ko mangyari. So, yan ang gawin natin. It's on the basis of shared principles and beliefs. Okay. Last question ko na to sana kasi itanong ko raw to no? Sige. May isa pa po, no? Pwede raw po bang kasuhan ang mga maiingay sa videoke kahit hating gabi? Alam mo yung mga ganyan. Sige, ito tama-tama yung tanong na ganyan kasi
dahil ang tatay ko naman ang ama ng local government code. Yung mga ganyan kasi tignan mo. Ano ba kinakanta? My Way. My way. May way pa. My Way ba? Sigurado pa. So, imagine mo, alas 12 na. Kumakanta pa ng My Way. So, yung mga ganyan, kung nakaka-contribute sa disturbance of the peace in a locality, local issue. Okay, so yung una, kung may problema tayo sa video, okay, takbuhan mo natin ang barangay. Barangay muna, tapos LGU. Dapat barangay. And I'm sure may barangay ordinance na yan. May mga barangay ordinance yan hanggang 10 p.m. Kahit construction, hanggang 10 p.m. or 9 p.m., 10 p.m. So ganun din. Siguro pagdating sa mga business establishment, siguro may konting may Extension. palugit, mga palugit, mga hanggang 11 p.m. siguro. Ipa, pre. Ikaw na magtanong Ano yan. naman yan? Ayan. English. O, basa yan, basa. Ano daw po ang ordinary day sa isang private citizen, Coco Pimentel? Well, in-structure ko pa rin naman siya na parang may trabaho pa rin eh. So, may ano tayo, basa tayo. Busy kayo sa mga interviews din. Basa, meetings, of course, mga anak ko, monitor. Ilan po anak nyo ngayon? 3. Monitor. Then, ito, mga ganito. Kung anong chance na may interview, anong chance na kasi sa mga interview natin, mga ideas lumalabas, malay mo nakabigay tayo ng aral eh. Malay mo. Hindi tayo sure doon. Pero that's the purpose na bigay mo yung ideas mo, tingnan nila para makaisip sila, maganda yun, ipursu natin, lalo na sa kabataan. Ito na sir, usaping legal ulit. No, yung mga kababayan natin na magte-take ng bar, kayo po yung bar top notcher, ano po yung proseso na pinagdaanan ninyo? Paano ba kayo nagre-review? Ano yung mga best practices ninyo para maabot yung pagiging top notcher? Okay. Una sa lahat, kailangan magdasal tayo. Clear yung ating mind. Pero, kailangan mag-aral. marami kasi dinadaan lang sa dasal. Kailangan, pagkatapos ng dasal, aral na. Aral. Ang pag-aaral, actually, gawan nyo ng sistema. Yan ang ginawa ko. Nagkaroon ako Paano ba ng sa'yo sistema. dati, Sen? Paano Sen, yung in-expect sistema? ko ba mag-top ka nun? Well, in-expect ko na pasado na kasi medyo nadalian ako sa bar exam ko. Pagkatapos ng final bar exam ko, pag uwi ko, nandun yung tatay ko. Sabi niya, Sabi ko, abogado ng anak mo. Kasi medyo nadalian ako dahil structured yung aking pag-review. Binilang ko yung kunyari, gusto ko sabi ko, mag-aaral ako magmula March 1. Tapos September yung exam. So, binilang ko lahat ng araw na yan. Yung araw na yan, hinati ko sa kada subject. Tapos, ang ginawa ko, binaliktad ko pa. Inuna kong inaral yung sa dulo ng exam. Para pagdating na ng palapit na yung first Sunday, ang inaaral ko na sa time na yon is yung paparating na exam. So, Okay yan, hindi yung inaaral ko muna yung exam dito, tapos inaaral ko rito yung pandulo, tapos magsiship pa yung utak ko. So, inayos ko muna ito yung schedule ng exam for 4 Sundays. Ito yung araw, lagyan mo ng mga subject. Tapos inikot ko ngayon na itong first 2 subjects, yun ang last 2 subjects na aaralin ko para diretso-diretso na yung frame of mind. So ganun. So it's a matter of tapos nung ang pakiramdam ko ako'y maganda yung aking paghahanda, may kumpiyansa ka. Confidence is kailangan confident ka. Kasi, okay, ready ako. Sen, yung panahon mo, hindi pa computerized yung, di ba? Talagang mas mahirap pa. Factor pa yung ganda ng sulat. Ako, ang sulat ko, pang doktor. Pang-doktor ang sulat ko. Kaya ang ginawa ko, habang nagre-review ako, Ginanda mo. practice. Kung ano yung fountain pen na ginamit ko sa bar exam ko, gamit ko na siya. Bumili ako ng notebook na halos kasing laki ng exam booklet at doon ako nag-notes. So, na-practice. Naging handwriting tuloy ng isang, hindi pa rin abogado ng isang pharmacist. Pero dati doktor yun, walang nakakaintindi. Ayan Joey, Joey, libre ha.
para pala pumasa sa board exam, dapat gawan ng sistema. Hindi gaya, pangatlo ka na yata. Hindi ka pa eh. Okay na. Pero never give up. Never give up. Isa naging lawyer, 68 years old. Oh. Sometimes, kung yun ang pangarap mo sa buhay mo, never give up. Ito, pinapatukuyan ko kasi walang pag-asa to. Ang problema doon, hindi kasi nagdadasal. Turuan natin. Last na, pre. Kasi ako na. Salapin eh. Sir, ano po yung mensahe nyo na lang panghuli no, sa mga kababayan natin na nakikinig po at nanonood ngayon? Well, mga kababayan, hindi ko na siguro kailangan na kumbinsihin kayo na maraming problema ang ating bansa, maraming problema ang ating mundo. Kaya kung saang mga bagay na pwede tayong magkaisa at magtulungan, gawin na po natin. Magtulungan po tayo as much as possible. Yun po ang ligay nating mensahe sa ating puso na tayo mga Pilipino, magtulungan tayo. Yan. Mga kababayan ha, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aming podcast ngayon at sa ating magaling na guest na si Senator Coco Pimentel. Natutuwa nga sila, ang hirap daw makuha ni Senator Coco Pimentel na interview daw natin. Siyempre Thank you, naman. sir. Thank you. Thank you po. At habang nagpapasalamat tayo kay Senator Coco Pimentel, panoorin po natin ang editorial ni Sir Yayam dito sa Yayam's Editorial. Mga kayayam, ito po ang ating Yayam's Editorial ngayong araw. Pero bago ang lahat, paki-follow po ang aking FB page, Yayam 2.0. Ito po ang titulo ng ating editorial ngayong araw. Today's lead is not tomorrow's victory. Alam nyo, itong latest Okta Research Survey, magandang paalala ito sa ating lahat. Kasi minsan, ang bilis natin maniwala na kung sino ang leading ngayon, siya na agad ang mananalo bukas. Parang tapos na ang laban. Pero hindi ganon ang reality ng politika. Simple lang ang punto. Ang surveys, snapshots lang yan. Hindi pa yan ang destiny. Ibig sabihin, kinukuha lang yan kung ano ang nararamdaman ng tao sa isang particular na panahon. Kung ano ang nakikita nila sa leaders natin ngayon. Pero bukas, pwedeng iba na yan. Next quarter, pwedeng baliktad na. Tingnan nyo yung nangyari ngayon. Si President BBM, umakyat na ang trust rating niya from 48% to 54%. Yung performance rating niya, tumaas din from 51% to 55%. Ibig sabihin, may movement, may pagbabago sa perception ng tao. Si VP Sara naman, umakyat ng konti ang trust rating from 53% to 55%. Pero yung performance rating niya bumaba from 54% to 50%. Ngayon, bakit importante yan? Kasi pinapakita nito na hindi fixed ang tingin ng tao sa mga leader. Hindi yan permanent. Hindi yan parang tattoo na mababago. Ang publiko nagre-react yan. Nag-a-adjust, nagre-reassess. Kung maganda ang performance, tataas ang tingin nila. Kung may tanong sa performance, unti-unti yang bababa. At dito pumapasok yung pinaka-importante. Yung narrative na leading siya ngayon, siya na ang mananalo sa 2028, honestly, mahina yan na argumento. Kasi kung sa loob lang ng isang quarter kayang magbago ang numbers, paano pa kaya sa loob ng 2 taon? Ang daming pwedeng mangyari. May mga issue na lalabas, may mga desisyon na susubukan ng panahon, may mga record na sisilipin. At syempre, mas magiging critical ang publiko. Hindi porket mataas ka ngayon, secured ka na. At isa pa, dapat marunong din tayo magbasa ng numbers. Yung 2% na increase sa trust rating, within margin of error pa yan ng plus or minus 3%. So hindi siya ganon kalakas na signal. Hindi siya landslide movement. Pero kapag sinamahan mo ng pagbaba ng performance rating, doon ka mapapaisip. Hanggang kailan kayang i-carry ng trust ang performance? Kasi sa dulo, performance pa rin ang susukat sa credibility ng isang leader. At on the other side, yung pag-angat ni President BBM, malinaw din ang mensahe. Pwede kang bumawi, pwede kang umangat, pwede mong baguhin ang perception ng tao. So nasaan ang lesson dito?
huwag tayong magpapakampante sa surveys. Huwag natin silang gawing parang final result kasi hindi sila final. Indicators lang sila. Reading lang sila ng kasalukuyan. Hindi sila prophecy. Kaya kung may natututunan tayo dito, ito yon. Yung mga naunang surveys na nagpapakitang leading si VP Sara sa presidential preferences, hindi yun guarantee ng panalo sa 2028. Walang ganon sa politika. Sa totoo lang, ang nananalo sa eleksyon, hindi yung maaga nag-lead. Ang nananalo, yung kayang tumagal, yung kayang mag-deliver, yung kayang panindigan ang performance niya hanggang dulo. Kasi in the end, ang surveys kumukuha lang ng moment. Pero ang eleksyon, doon sinusukat kung sino talaga ang pinili ng taong bayan. Yan po ang ating editorial ngayong araw. Sana may napulot kayo, sana at naintindihan nyo. Kung meron po kayong komento at suggestion, ilagay lang po sa comment section. At bago po tayo matapos, pakiusap lang po, paki-follow po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Ito, pag-usapan natin itong ano ni Yayam, editorial. Okay. Hindi raw na-capture. Ang pinupunto ko kanina, kasi yung punto ni Sir Yayam doon sa kanyang editorial, no, yung survey results ay hindi absolute na batayan kung ano yung magiging future ng isang individual. Halimbawa, si Sara Duterte, kahit leading siya sa survey, hindi siya guaranteed o hindi siya guarantee na eventually siya magiging presidente. Correct. One of the factors lang yan, one of the indicators lang yan para i-gauge yung pagtataya ng masa, ano ba sa tingin nila, may chance ba, etc. Do factor din siya para sa ibang mga politiko para maaral saan kami mahina, bakit kami mahina, ano yung issue na dapat pagpukusan namin. Maraming purpose ang survey pero hindi siya absolute guarantee ng pagkapanalo. Pero yung survey, ginagamit yan ha. Ginagamit yan ng mga, alam natin, ng mga politiko para pagbasihan kung ano yung gagawin pa nila sa buhay nila. Pero etong mga susunod na survey, malamang talaga sa alamang, spaghetting pababa na etong si VP Sara. Kasi kita naman natin yung mga pasabog kaganina na talagang kahindik-hindik sa kahihiyan ang inabot talaga niya. Hindi natin inaasahan yung mga nalaman natin kanina sa impeachment. Di ba Yam? Oo. Teka lang, asa ba yung camera ko dyan? Ito. Yan, ano, Ito. yan, sa taas. Ito. Sige. Yam. Pag-reels yan, no? Di mamaya. Dagdagan ko muna yung sinabi ni Kakofi, no? Yung sinabi ni Kakofi, base sa history natin yan. No? Dahil yung mga nakaraang eleksyon, no? Eleksyon ng 2010, na nanalo si Pinoy, hindi naman si Pinoy ang leading sa mga surveys 2 years, 3 years before the election. Di ba? Noong 2016, nanalo si Pangulong Digong. Duterte. Hindi naman din siya leading noon. Dahil ang leading ng mahabang panahon noon, 2 years before the election, si Jojo Binay, Vice President dati. Kahit si PBBM. Tapos kahit kay PBBM, hindi naman siya leading. Ang nagli-leading noon si Sara Duterte, no? Pero si Pangulong Bongbong Marcos ang nanalo. Kasi hindi mo talaga masasabi, maraming pwedeng mangyari. Ang isang taon sa politika ay napakahaba, no? Kaya yung mga DDS diyan, yung mga grade 3 lang ang natapos lalo, hindi talaga pwedeng pagbasihan ang survey ngayon, no? Para sasabihin sila na yung siguradong presidente pagdating ng 2028. At tungkol naman kay Pangulong Bongbong Marcos, noong December lang, ang baba ng kanyang trust and performance rating. Pero nitong March, after makita ng tao ang lahat ng paghihirap niya, lahat ng trabaho na ginagawa niya, naramdam ng tao, kitang-kita ng tao. Kahit sinasabing na nasa St. Luke's na daw siya, pero nagtatrabaho pala. Nakikita mo sa lahat ng events kung ano-anong pinamimigay sa taong bayan. No? Biglang umangat ng napakalaki yung kanyang survey. Yung trust at yung performance survey. Kaya yan po ang bottom line doon sa ating editorial ngayon. No? Hindi nangangahulugan na mababa ka ngayon, kinabukasan ay mababa ka pa rin. Hindi nangangahulugan na mataas ka ngayon, kinabukasan ay mataas ka pa rin. Kaya yan dapat maintindihan ng ating taong bayan. At saka etong survey talaga na to sa susunod sa tingin ko sa dinami-dami ng nalaman kaganina ng mga pasabog. Sorpresa talaga na hindi natin inaakala na nangyayari pala, na totoo pala yung mga sasabi ni Trillanes sa karamihan ng mga pasabog na nalaman natin na talagang dagok kay VP Sara. At kung ikaw ay supporters pa rin niya, bobo ka na talaga. Totoo. Hindi ka na talaga masyado nakapag-aral. Kasi yung mga nakapag-aral, tapos yung mga DDS na nakapag-aral, nalaman nila yung mga ganyan, sigurado,
balentong sila. Nag-iiba na sila malamang ngayon ng opinion. Palagay ko lahat yun. Yung Oo. sinasabi mga Duterte supporters, Mm. pero kahit papano, nag-iisip, may Oo. open mind. Mm. Palagay ko baliktad lahat yan. Ang issue nila ngayon, libaw yung AMLC, maganda yung revelasyon ng AMLC, di ba? Kasi binerify din nila, binalidate din nila yung mga allegation ni Sonny Trillanes. And then, ang ginagawa ng mga deals ngayon, dinidiscredit nila yung credibility ng AMLC. Kesyo bagong appoint lang daw po yun, April 14 lang yan, etc. Paano magsisinungaling yung records sa yung Napakarami record. yan, doktorin lahat yan. Mga kabibe, mga kayayam, no? Yan ang style po ng DDS. Ililihis na naman tayo sa ibang mga narrative, no? Para lang mawala kay VP Sara Duterte At saka, ang spotlight ng lahat ng kalokohan at ebidensya ng pagnanakaw na yan, no? Kaya doon po tayo, focus lang po tayo sa ano ba talagang nagawa ng VP Presidente natin simula nung naging politiko siya na mahirap, no? Palagay ko mahirap ipaliwanag dahil daan-daang milyon ang nakita nating deposito o transaction 6.7 sa bangko. 6.7 billion 6.7 ang total transactions. May cash inflows, may cash outflows, pero kahit lumabas yung pera na yan, no, billion-billion pa rin po, no, which is kabaliktaran ng sinasabi niya na simple lang silang mamuhay, wala silang milyon-milyon na ninakaw. Kulang-bulang. Pero, di ba? Palirista, Kulang po. palirista, nung recently, meron siya sinabi, sabi niya, tingnan niyo naman, kung magnanakaw kami, dapat bilyon-bilyon ang nanakawin namin. Bilyon ang nakawan sa Dahil gobyerno. bilyon ang nakawan sa gobyerno. Ayun na, bilyon na. Kitang-kita na. No? Oo. Sinunod na yung gusto ni VP Sara. Hindi, Let's talk ginagawa billions. niya na pala dati pa. Oh, let's talk Oo. billions. Kaya yan ang pinakita. Sundan ko sinabi ni Yayam na itong mga DDS na to dahil sa sobrang dagok sa kanilang kahihiyan ngayon ang tinatamasan nila sa kanilang buhay ngayon, talagang nililigaw nila yung usapin. Hindi sila tumututok doon sa impeachment. Pero sila mga panibagong pasabog ngayon. Ano? Ang matinding pasabog nila ngayon pinapaingay nila bagong-bago hair follicle daw. Yun dahil sa decision ng Supreme Court. Sa Instruction pa na ng medical, Supreme Court. pinapagkomento lang, which is common, part of the due process yun, pinagkokomento ng Iibahin na naman yung narrative, no? Para mawala yung Pero usapan sa nangyaring impeachment kanina, impeachment Balikan hearing ko yung kanina. balikan ko sa AMLC kasi dinidiscredit nila yung AMLC yung credibility niya kasi bagong appoint lang daw, no? Paano dadayain ng AMLC yan? Itumutugma doon sa dokumento na hawak ni Trillanes noon pa. Na naisampa na sa ombudsman. Correct. Kung bago lang yan, kung April 14 lang, kailan niya babaguhin yan? Ng April 15 lang, etc. Hindi posible mangyari yun dahil matagal nang hawak ni Trillanes yung mga aligasyon na yan. Binerify lang yan, kinonfirm lang yan ng AMLAC o ng AMLC na talagang nagkaroon ng ganyang deposits. At ang term dyan ni Sonny Trillanes, yan po yung mga dividendo mula sa operation po ng drug lord na si Sammy Uy. parang kooperatiba lang O nga, parang koope. Lahat sila nakakatanggap. Si Sara nakakatanggap. Si Si Baste. Hanilet. Si Baste. Si Kitty. Ultimo si Kitty. Kitty, bata pa nung panahon na yon, meron ng joint account sa kanyang mother, no? At yung amount na pumapasok, same amount. At yung differential lang, 6 months, 8 months. So sige, March, makakatanggap ka ng dividendo. Parang stocks lang, Kung magbayad ng dividends, twice a year, Mga ka-BBM, Ngayon, kaya matindi. huwag po kayong papayag na ilihis ang istorya tungkol dito sa mga nakita sa impeachment hearing kanina, no? Talagang pipilitin po nilang i-discredit ang mga institusyon katulad ng AMLC, no? Ang sa totoo po, yung records na hawak ng AMLC o Anti-Money Laundering Council, no? Bago pa po nagkaroon ng bagong executive director, kung totoo man sinasabi nila April 14 lang daw naging executive director yon, no? Records na po yun noon pa. Tagal na yun. No? Simula yung nangyari po yung transaction na yun, records na po ng AMLC yun. Dahil ang mga bangko po, required po sila mag-submit ng reports sa bangko kapag merong amounts of Suspicious. deposit na exceeding 500,000 or kahit hindi exceeding 500,000, any amount, basta nakita ng bangko na suspicious yung transaction, inire-report po yan sa AMLC. Ang AMLC po, kinokolate lahat ng reports na yan. At kung nakikita nila, kailangan imbestigahan further, iniimbestigahan po nila yan. Which is yun ang ginawa po nila. Dahil under investigation pala po talaga lahat ng transactions na yan. In fact, dun sa kanilang summary report, sinabi nila na isang derogatory result ng kanilang investigation ay yung pera na pumapasok na yon ay posibleng galing sa drug money. Pero ako nagulat talaga ako ganina sa mga natunghayan ko. Hindi ko akalain na totoo pala yung mga sinasabi ni Trillanes. Ako din, hindi ako naniniwala kayo noon, May mga pera raw
natatanggap yung mga Duterte di umano galing sa droga. Grabe, no? 2.4 billion grabe. pesos kay Duterte, kay Digong at kay Sara. Oo. Pero mas mataas yung kay Menaces Carpio Oo. at saka kay Sara dahil pumalo po ng 6-7. Ganyan Oo. karaming salapi ang dumaloy sa kanilang bank accounts. Tapos, Partida, ha? Galit pa sila sa droga niyan. Oh. Paano kaya kung hindi na sila galit pa niyan? Di ba? Galit pa sila sa Tama. droga. Hindi gaya ni PBBM. Si PBBM, galit talaga sa droga. Kaya yung achievement niya ngayon na wala pang 6 na taon, higit na mas marami sa naging achievement na huli ni Tatay Digong nila. total, binanggit mo si PBBM. Oo. Isa sa opisyal ng gobyerno na may pinakamaayos na pagpa-file ng SALN, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga proud pa yan eh. Kahit ilabas mo online yung kanyang pagkaka-file ng Oh, SALN, sabi niya? malinis na malinis. Actually, circulate yan. Oo. Pero wag ka yung kay Sara. Simula 2019 hanggang 2024, walang cash on hands or cash bank deposits na naka-indicate doon sa kanyang SALN. Paano yun? Oo nga eh. Ikaw wala ka bang 1,000 dyan? Imposible. Imposible. Mga Imposible. kakopi, panelista, naging internal auditor po ako ng ilang taon din. Dahil CPA nga po ako. Yung pagkakaroon po ng, hindi pagkakaroon, yun pala, tama. Hindi pagkakaroon ng cash on hand and in bank sa isang statement, financial statement, whether it's a corporate financial statement, personal financial statements, or SALN, katulad ng sinasabit ng mga government employees, highly questionable and irregular po yung walang cash on hand and in bank. Kasi po, lahat po ng, kung tutuusin, lahat ng transaction natin, financial transactions, can be converted into cash inflows and outflows. Kung ano yung neto between cash inflow and outflow na pumasok sa iyo during a given period of time, usually 1 year, yun po ang dapat nakikita sa inyong SALN or sa financial statements. Sa iba, ang tawag po doon, balance sheet. Pero sa employee, tawag po na sinasabi na financial report na yan is SALN. Kaya, imposible po yun. Highly irregular, highly questionable, yung wala po siyang figure na makikita doon sa portion na yon ng kanyang SALN. Kaya talagang hindi po totoo ang kanyang SALN at talagang meron pong karapatan ang ating gobyerno, specifically ang Kongreso na nag-handle ng mga impeachment complaints na usigin si Sara Duterte tungkol sa SALN niya. Halimbawa, ikaw si BP Sara, tanungin kita. Ako reporter. Oh. BP Sara, ano masasabi mo sa mga naglabasan na mga ebidensya doon sa Kongreso? Pwede pakisagot in English? Ito sagot ko. Ba't pandesal? Ay, gusto ko pala ba? Ito sagot ko. Ay, Ito sagot ko. Wala sa script. Wala pa sa script. Gusto ko yung pandesal. Ang pandesal. Gusto ko ng keso, lagyan ko ng bulad. Ang bulad kasi tuyo. Ay, next question. Pero gusto ko mag-react doon kay sa grupo ni Sara Duterte nakapalibot sa kanya kung sino man administrative assistant niya. May pagka-bopols din eh. Binabato ka niya na yun. Yung pag-file ng SALN, usually sa mga companies, di ba, sa division heads, hindi ba ikaw gumagawa niyan? May assistant ka na gagawa niyan eh. Itong si Sara Duterte, di ko alam, eng-eng din to. Kumuha siya ng eng-eng na administrative assistant. Di ba, simple, administrative matter lang ito. Sana kung maayos eh. Kasi may mga years na parehas. Copy-paste nga raw eh. Sa sobrang tingin nila, sobrang powerful nila, beyond question sila. Nawala nang hindi Kahit naasahan anong yan. ipakita nila, okay na. Sabagay. Hindi nila in-expect na darating yung panahon na magiging vice president siya at titignan ang kanyang SALN. Kaya tingnan mo, yung pagkaka-prepare ng kanyang SALN na walang cash on hand and in bank, no, napaka-bobo po ng abogado at yung accountant na nag-advise sa kanya na pwede yun. At ang masaklap, sir, 2022, 2023, 2024, vice president na siya niyan eh. Di ba? Bakit walang cash on hand? Kumpiyansa. Na hindi talaga masisilip. Oh, Hindi kasi Kumpiyansa. nag-umpisa 2019 eh. Mayor pa lang siya nun. So, akala niya, yung mga ganong klaseng Kumpiyansa kaya pre, kumpiyansa. no? Kumpiyansa Ayaw kaya ng Duterte, I'm untouchable. akala niya sila yung Diyos na hindi masisilip yung salin. Ayan ngayon, pahiya. Yan ang Diba? mga invictus. Oo. Yung mga ganun pa, invictus, mga kalokohan yan. Ginagaya pa yung sarili niya kay Nelson Mandela. Ang layo po, si Nelson Mandela, napaka po sa human rights noon. Champion po ng human rights yun. Nagpakulong po yun para lang dahil sa kanyang pag-advocate ng human rights at paglaban sa mga
apartheid, yung mga hindi pagpatay sa oo, race. sa mga race tungkol sa race, no, yung puti saka black sa South Africa, no? Linilabanan niya po 'yon. Hindi po siya pumapatay ng tao. Yan Yan na. may similarities naman eh. Pareha sila nakulong. Yun lang. Nakakulong pa higit. Hanggang doon na lang. Pero si Nelson Mandela, nakulong ng 27 years na hindi give up ang kanyang prinsipyo. During that 27 years, no, sinasabihan siya ng gobyerno na bumigay ka na, no? Wag mo nang Matigas. ipagpatuloy ang iyong advocacy at pinaglalaban, no? Hindi siya pumayag hanggat sa wala nang choice ang South African government kundi palayain siya. At nung napalaya siya, naging pangulo pa. Isa Etong daw si Digong, nakalayo. Anong pwede ko sabihin maganda? Kayo na, i-komento nyo, anong pwede ko sabihin maganda kay Digong ngayon? Pinayaman ng mga Chinese. Yan na mga kababayan na. Kaya ngayon ko lang napagtatanto. Kaya para panay takbo nila sa Supreme Court manghingi ng TRO para hindi lumabas itong mga to. Kasi ito talaga pala mga matinding pasabog na hindi talaga ini-expect ng taong bayan. Tahimik nga yung mga tanga ngayon DDS eh. Wala sila Diba? mag-comment. Hindi makaingay-ingay kasi totoo pala yung mga sinasabi ni Trillanes. Ba? Si Manasseh Scarpio, tahimik din yan eh. Hindi yan lumalabas eh. Magtaka ka, last week, nagpunta ng Quezon City Regional Trial Court, di ba? Para mag-request ng TRO. Kasi alam niya eh, na kapag lumabas yan, talagang bulilyaso yung pamilya niya eh. Hindi pa bank records pinag-uusapan natin dyan ha. Yung AMLC documents lang yan, mga report lang yan, mga na-report sa Copy. kanilang bangko. Ang tanong ko dyan, saan kaya nagtatago o tinatago yung bilyon-bilyon pera na yan? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Feeling ko, maraming Ramil Madriaga. Mga dummies. Di ba? Kasi si Ramil Madriaga, milyonaryo din eh. Or isa sa kanilang mga bahay o properties, doon lang nakatago. Baka nasa underground. Or nakalagay sa mga Mga Ginto. accounts abroad. mga paintings na nakapangalan pa sa ibang tao. Diyan usually ang nilalagay ang mga laundered money eh, no? Diyan sa mga bagay na yan. Pero eto mainit-init na balita, 'di ba? Sabi banggitin ko na ba na etong si BP Sara umalis? Ito. yun lang. Hindi ko nabasa, wala kasi akong salamin. Banggitin mo nga, Jo. Hindi ko mabasa masyado Nasa eh. politiko to actually. Sige, basahin mo. Sige, basahin natin ha. Wala akong salamin eh. Politico scoop mula sa politiko, no? The Great Sara Escape. Vice President Sara Duterte is leaving the Philippines on Thursday, April 23. Bukas po yan for trips to the Netherlands, South Korea, Belgium, Germany, and the United Kingdom. Sana all. Politico obtained a copy of Duterte's travel clearance issued by the Office of the President, which showed Ayan, no? that she will be out of the country until May 15. Duterte's departure comes on the heels of the Anti-Money Laundering Council's report to the House Justice Committee that 6.7 billion pesos worth of suspicious bank transactions were recorded under the names of Vice President and her husband, Manasseh Scarpio. Uy! Ayan, no? Nagbigay sa kanya si ES, Ralph Recto ng Trouble Authority. Pero feeling ko, pinayagan siya. ano lang to? Makakayayam. Ang date po sa letter ng Executive Secretary ay April 22. Talagang ngayon lang. Ngayon lang. Oo. Ano to, nangiinis to feeling ko. Kasi ganyan din ang style ni Pulong eh, di ba? Magre-request ng travel order, pupunta sa 17 countries, etc. So, feeling ko nangiinis siya. May iwas na naman. May iwas na naman yan. naman. May iwas sa Iwas na inter, naman. babalik yan kapag malamig na. Pero hindi ito lalamig. Kahit kailan hindi ito lalamig kasi kailangan ito ay matuldukan para malaman ng taong bayan kung ano yung totoo, di ba? So, kung May 15 siya babalik, ayan na naman, pinasahod na naman natin, hindi na naman nagtrabaho. Hindi, alam mo, palirista, mahirap patunayan kung hindi totoo yung lumabas eh. Kasi bank records, records ng AMLC yan na binigay ng mga bangko. Hindi naman nag-imbento ng report ang bangko at lalo yung hindi pwedeng mag-imbento ng reports ang AMLC dahil government agency yan. Government institution yan. Madedemanda sila, no, makukulong sila kapag nagpeke sila ng mga report. Yan ang dapat maintindihan ng ating mga kababayan. No? Kaya yung mga question no ng mga DDS dito sa AMLC pati sa executive director nila no puro ano na lang po yan pagdi-discredit o paglilihis na lang Kaya sa istorya kaya talaga. sabi ko nga, kung umatid sana si BP Sara, doon natin makikita kung paano niya ipagtatanggol sarili niya, kung paano niya papabulaanan niya mga yan na binabato sa kanya. Kasi syempre, hindi naman niya aminin yan, no? At tapos ang gagawin Diba? alam mo, in-expect ko na gagawin yan, pag nasa abroad yan, doon yan papa-interview sa mga supporters niya na Na vloggers. DDS
Tapos ilalabas nila kung ano lang yung gusto sabihin ni Sara Duterte. So, ibig sabihin- Sasabihin lang yun, Ah. ay, politically motivated. Talagang inaano lang naman nila ako, sineset up lang naman nila ako dyan. So duwag talaga si BP Sara. Yun talaga ang napatunayan natin, duwag. Hindi man lang kayang humarap, di ba? Magaling lang talaga sa salita, magaling lang sa yaw-yaw, magaling lang magbanta, magaling lang magmura. Pero sa hearing kanina, hindi kayang humarap at ito pa, Paler, pupunta pa sa ibang bansa at tigis na hindi mukha. ako naniniwalang duwag eh. Matapang si BP Sara, nununtok nga ng lalaking sheriff eh. No? Alam mo kung bakit ko sinabi yon? No? Dahil kapag talagang wala kang maisasagot sa mga tanong ng taong bayan, sa mga mahihirap na tanong, no? Ah, Talagang iiwas ka na lang. ah, Tatakbo ka na lang, magtatago ka na lang para hindi ka lang matanong, no? Hindi yun duwag siya in a sense na hindi niya kayang harapin ang mga tanong. Isabi yun niya, Pero kaya siya duwag o kaya hindi niya kayang harapin dahil wala siyang may isasagot na tama. sabi nga ni Abante, kinakaya niya lang yung kakayanin niya. Di ba? Well, sheriff. Di ba? Matapang eh. Sinapak ka yung sheriff eh. Pero napapalibutan siya ng security ng bodyguard, no? E di komento ko na rin yung grupo nila Harry Roque. Ang kine-question nila kung tama ba yung ginawa sa pagbubukas ng account ni Sara. Hindi nila kine-question, wala silang komento doon kung totoo o hindi yung laman. ah. So ang assumption ko dyan, kayo mismo convince kayo na totoo yung laman. Kaya kine-question nila yung proseso. Tama ba na binuksan yung mga records na yan? Yan ang kanilang sinisilip ngayon. At saka wala kang karapatan magsalita, Harry Roque. Punta ka, balik ka muna rito bago ka magsalita. Oh, wala kang bilang. Oo. Pag nangihingi ng mga komento, wala kang bilang. Oo, for the views ka na lang, talo mo pa kami. For the content lang. Oo nga eh. Para ka si Inoy Bugris eh. Fake news ka lang eh. Oo, gumagawa ka na lang pag-uusapan na alam mo naman ang sagot sa tanong mo, di ba? O hindi tayo nag-shoutout ng comment. Hindi, basta tayo mga comments. Ang daming comments. sige. Oo, may 5 minutes. Sige, basta kayo na magbasa. Hindi ako Mahigit makakawala sa 400 na comments. Next full screen ulit. Full screen. Ayan, si Chairman Rosal ay nasa ibang Charming, bansa. charming. Charming. Charming Rosal, no? Nasa ibang bansa daw. comment. O, sir. Grabe pa sabi ni Balasuvas. Ano pa? Grabe pasabog. Kaya ayaw humarap ang Madam VP. Kaya grabe ang bayad nila sa mga tao na humaharang sa impeachment. Tama po yan. Pero hindi nag-work yung mga tao nilang alagad eh. Si Marcoleta hindi naman nag-work. Ito si Shirley Eisen. Di ba sa kanta nga ni Lustay? Ako ay apoy na hindi mamatay. Kaya akala nila talagang untouchable sila. Okay, comment pa na mo nang i-filter. Sige, Dire-diretso. Lex, kahit Tiles, i-flash mo na yan. Oo. Carolina Reclosado na watching from Pampanga de Ilocos. O yan, mahaba-haba basa. Arlene, BMRL, registered nurse. Parang si RJ. natin. Excuse me, hindi duwag simply she is just feeling untouchable and ginagawa niya talaga tanga lahat ng Pilipino. Ang problema, it shows na wala magawa ang mga opisyal ng bansa dahil marami pa rin talaga ang korap sa mga opisyal at nanaimo lang pero pinoproteksyonan pa rin ang mga Duterte. Hindi po totoo yan kasi Kaya nahihimik siguro. pwede naman po siya talagang mag-request ng travel lalo na kung valid naman yung kanyang dahilan. Like palagi ko dadalawin yung kanyang ama. Pwede naman po yun. Saka wala naman po naman talaga siyang ginagawa. Pabayaan niyo na. Hindi po yun nangangahulugan na como inaprubahan ng kanyang travel ay meron ng mga korap na nagbigay ng pahintulot na siya ay Kasi kung hindi i-grant ng ES yan, ng Office of the President yan, issue na naman yan. Yung right to travel na naman. Violation na naman sa Constitution, no? Next comment natin. Sabi ni Ateneng Verbo, no? Oy, nakakalula ang salapi na dumaloy sa Duterte. Tapos bukang bibig noon ng mga Duterte na wala daw pera ang bansa. Kaya nga pinapasok ang POGO. Dahil may 2 billion monthly na makukuha ang gobyerno pero hindi naman naramdaman ng Pilipino. Totoo yan. Tama. Dahil yung POGO na yan, maraming utang sa tax yan. Hindi Oo. mga nagbayad ng kanilang mga taxes. Ito, si Ateneng Verbo pa rin. Oo nga po, nabudol tayo ng drama sa Karinderya at Colombo. Totoo yan. Totoo naman yan. Ang ako nabudol dyan. Ako, hindi ako nabudol. Hindi ako binote yan eh. Ako rin. Hindi ko binote si Duterte. Miriam tayo. Yan, si Wani Balsita. Ako noon pa makapimentel na ako. Nangihinayang ako na nawala siya sa Senado. Buti na lang at nakabalik na siya. Matalino talaga siya at kaya idol ko yan dati pa. 2028 for sure tatakbo yan si Oo, tatakbo. Ay, palagay ko sure win yan si Senator Coco Pimentel.
Si Erlyn Supeña Santa Maria. Good morning po sa inyong tatlo. Gwapo. Yan. Watching Oy, from thank US. you. Hindi dapat, hindi si kakopi lang. Magandang comment yan. Ba't sa ano ko? Parang ako lang ata sinabing gwapo. Si Myra Cardinal, Tadifa, no? Yung mga ayaw sa topic at kampi kay Sara, instead na mag-comment ng negative at kabubuhan, scroll na lang kayo. Huwag na kayong manood. Tama. Ito si Myra Cardinal Tadifa. May utak to. Matalino to. Oo. May matalino to. Ayan, ano basa yan? Shingon shi. Ito. Harikuku. Ito, from Tokyo. Hindi pa po ba evidences yung mga pinakita ni Madriaga? Then, how come na hindi humaharap sa hearing si BP Sara? Paano matatapos lahat yan kung ang feeling ni BP na untouchable siya? Kung ayaw niya sumipot, di siya susispot. Hindi ba pwede dakipin siya at paharapin sa hearing? Alam na natin kahit na guilty si Sara, bakit hindi po kasama sa procedure ng impeachment po yung pwedeng arestuhin yung impeachable official. No? And regardless, no? Ang penalty lang po ng impeachment kapag na-impeach siya at napatunayang guilty ay tatanggalin po siya sa pwesto at may perpetual disqualification from office po siya. Pero wala pong kulong. Yung sa hindi niya pagka-send sa Kongreso, Kawalan niya yun. wala Kawalan niya. niya, hindi niya may pagtanggol sa sarili. Pero ang alam ko sa Senado, kailangan na talaga siyang umatin. Ang ibig sabihin po na hindi niya pag-appear sa Kongreso, sa Justice Committee, no, parang in effect, wini-waive niya po yung karapatan niya na sagutin ang mga akusasyon sa kanya. Kaya malamang na mangyari yan, no, magkakuha ng probable cause ang Justice Committee ng House at may isampa talaga sa Senado ang impeachment ni BP Ayan. Sara Duterte. Kita nyo mga ka-BBM, ganda ng talakayan natin ngayon. Gustuhin man namin mag-extend na 3 oras, nakasimangot na yung mga crew natin. Ayan mga ka-BBM, maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aming ika-16th episode, season 2 ng Salamat PBBM. Di ko na mapatagalin. Ako po si Palerista. Maraming salamat po. Mga kayaya, mga ka-BBM, i-follow nyo po ang aking bagong FB page, Yayam 2.0. Yung mga editorial videos ko po, maabot ng 50,000-60,000 ang views. Pero nasa 5,000 pa lang po ang followers ko. Dahil hindi pa po alam ng iba na kailangan nyo pong i-follow yung bago na Yayam 2.0. Paki-follow lang po, please. At i-share nyo po itong aming podcast para mas marami po pong makapanood ng talakayan namin. Lalo na naging guest namin si Senator Coco Pimentel. Ako naman po si Ka-Coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. Of course, gusto naming pasalamatan ang lagi naming kasama dito sa podcast, bukod sa aming sa tatlo, no? Si 31 Million Movement at si Mark Ian Everyday. And of course, kaya gwapo po kami sa inyong mga screen dahil po yan sa bagong Pilipinas Studios. Maraming salamat po sa mga staff and crew. Thank you. Pero walang filter yan Walang filter. Baka isipin na, wala pong filter yung Maganda hindi yung tayo camera. sa amin ngayon, Ayan, maraming salamat. Di na po natin papatagali at medyo gabi na. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi po. Paalam. Bye!